So, pwede rin siyang kainin yung ng normal, pero gagawin ko siyang santol juice or tarasantol. Ayan guys. Cooking oil, ayan. So, gagamit tayo ng pure vegetable oil. Then, lalagay natin tong shrimp. Tinagtad ko tong shrimp. Hipon. So, itong ating pork pa ay medyo malalaki yung hiwa ko. Supposed to be, dapat sana giniling. Pork giniling. Wala namang ang tawag doon, yung panggiling, yung meat shop na binilan ko ng pork. Gusto ko kasi yung pag sa giniling, sa ground pork, gusto ko yung whole meat, tapos tsaka pa lang siya isasalpak doon sa grinder para mag-ground yung pork. Ayan, kaya medyo malalaki yung aking pagkaka-chop-chop sa pork. So, ayan na yung sinutay ko na pork and shrimp. Ayan. So, ito yung pinakapangalawang water doon sa coconut milk. Unahin ko yung ilagay. So, ayan. Yung pangalawang katas nung coconut. So, papakuloyin natin itong ating pinakasabaw ng nasa pangalawang gata. So, yan guys, kumukulo na. So, ilalagay na natin yung ating piniga na ito, yung pinigang santol. Yan. Ito na yung ating main ingredients. Buo-buo kasi piniga ko to. Ayan, para mawala yung tinanggal natin yung katas na medyo a little bit sour and medyo may pagka yung mapakla, yung pakla ng santol. Dagta, may dagta, syempre may dagta ito eh. Ayan. Itong recipe na to ay known in Southern Luzon, mostly in Bicol and Quezon Province. Ayan. So, ito natutunan ko din sa yung mga naging kasama ko sa aking business at saka sa kasama yung aking nagluluto sa bahay. Ayan, si Manang, shout out sa iyo Manang, from na tagaan po siya sa Albay. Kaya natuto kong ng mga recipe na mga Bicol Express, iba't ibang klaseng Bicol Express. Kasi itong ginataang santol o sinantolan is also kinds of Bicol Express nila.
So, lalagyan ko ng patis. Gusto ko yung patis. Ayan. Fish sauce. Ayan. O, pwedeng naman gumamit ng salt. Siyempre, taktakan natin ng pepper. Sa mga ulam recipe ko, hindi pa pwedeng absent itong black pepper, ground pepper, cracked pepper, whole corn pepper. Yan. Basta always sa mga recipe ko ng ulam ay may black pepper na rich in vitamin C.